Jesus Christ came. Jesus Christ came and He was sacrificed. Isinacrifice niya ang kanyang buhay to redeem us doon sa mga kasalanan na yon. Once and for all, wala ng animal sacrifice because of doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. So nakuha nyo yung so in Genesis, nasan yun? So after the fall, yung sin na yun, the creation was cursed. Si Adam has to work, yung lalaki has to work to eat, and then yung pagbubuntis ng babae, makakaranas siya ng hirap, okay? And then nag-sacrifice, nagkaroon ng animal sacrifice para sa to cover the sin na ginawa ng mga ni Adam and ni Eve. Okay? And then tuloy tayo. Verse 22. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us to know good and evil, and now let's put his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. So, doon sa Garden of Eden, meron doong, yun nga, yung tree of, yung kinain lang fruit, tree of yung good and knowledge, tree of the knowledge of good and evil, okay? Nabubulol ako sorry. So, ayan na, papakita ko ulit sa inyo kung gaano ka-gracious yung ating Panginoon. So, nung makain nila yung fruit nung tree of the knowledge of good and evil, nagkasala sila ng fall. Now, mayroong pang isang tree na nandun. May isa pang puno. At yon ay yung tree of life. Okay? Yung tree of life na yon, ni-remove din yon ng Panginoon. Kasi bakit? Kung makakakain ng fruit noon, si Adam at si Eve, doon sa tree of life na yon, forever na silang malulubog sa kasalanan. Wala nang redemption na mangyayari. So, kailangan nilang tanggalin yung tree of life. Okay, mamaya makikita natin yun. Nandun na yun sa Revelation. Doon sa huli. Babasahin natin mamaya. Pag-aaral natin, kung may time pa tayo, ano natin yun. Kung nasaan na yung tree of life na yun. Okay? Nandun yun lalabas yun doon sa huli. Okay? So, inalis nila yun kasi pag nakakain pa sila doon, they will live forever in that status. And tayo, kasama tayo doon. Dala tayo lahat. So, God has to remove the tree of life doon sa garden na yun. So, 23, tuloy tayo. Genesis chapter 3 tayo. Verse 23, sabi yan, Therefore, the Lord God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken. So, doon siya, kailangan niyang magbungkal ng lupa kung saan doon din naman siya nagmula. Okay? Para siya ay makakain. And then, 24. So, he drove out the man, inalis siya doon,
And he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. So binigyan pa niyang protection yung tree of life, no? Meron dong cherubims, so mga angels, tapos na may flaming sword. Okay? Kasi kailangang ilayo niya ang tao, si Adam at si Eve, para hindi nila maano yung tree of life. Otherwise, they will live forever in that nature. Na wala ng redemption, wala nang makakarating sa ano. So, kita niyo yung grace ng Panginoon kung paano niya binigyan ng ano. Pwede niyang gawin kay Adam at kay Eve. Dalawa naman sila pang tao nun eh. O di palitan, di ba? Nakasala kayo palitan, gawa kong bago. But hindi ganun yung pagmamahal ng Panginoon. Ano natin yan kung gaano siya ka ano. Kasi kung pinalitan yun, wala rin tayo. Hindi rin tayo, wala rin tayo dito. Hindi rin natin alam kung anong nangyari, wala tayo ano. Iba yung ano. And then, ang Panginoon kasi, they gave us free will. Oh, kailangan ko na ba explain sa inyo yung free will? Ganito, ah, hindi tayo robot. Okay? Kahit nga yung sa mga nyo, I'm not a robot. Hindi tayo robot. Kasi kaya namang gawin ng Panginoon na, okay, sige, lahat ng gusto ko lang, tapos wala itong sin, walang Satan, papatayin ko na yan, tatanggalin ko na yan dyan. Basta, i-remove ko lang lahat. So, yung glory ng Panginoon, hindi madi-display. Okay, now, I have free will. Kung anong gusto ko, pwede kong gawin. And then, pwede kong, ano, kasi kung ano, para akong, nakamute daw. Hindi nyo ba ako naririnig? Naririnig po. So, tuloy-tuloy tayo. Saan ako naputol? So, ganun, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng free will to make a choice. Okay? Hindi tayo robot. Okay? So, I will explain that later pa, yung tungkol sa free will. Okay? So, tutuloy lang natin to kasi medyo ibang topic yun eh, no? Mga doctrinal, but I'm giving you kagaya nito, eternity, may mga doctrines of eternity, malaking book din yan. Doctrine of salvation, doctrine of ano, mararaming lesson yan. So, itong mga ginagawa natin is just ano lang. Okay? So, balik tayo sa kanina binasa natin sa Romans chapter 8. Ang creation is naging bondage of corruption. Okay? So, naging corrupt lahat. Okay? Dahil nga doon sa nangyari sa Genesis kay Adam and Eve. Okay? But in many ways, this is a wonderful world. Maganda naman yung ginawa ng Panginoon natin. Sabi nga niya nung una, before the fall, it was very good. It's good. The creation is good. Yun nga lang, ngayon, it is not as wonderful as it was before, nung wala pang kasalanan, nung wala pa yung sin. So yun nga, binasa natin kanina sa Genesis chapter 3 verse 17, the ground has been cursed for man's sake. Okay? So the story of the first creation is that of a world ruined by sin. So naruin ng sin yung story ng first creation. Now, if we will go back to Revelations 21, Revelations 21,
babalik tayo dyan. We are pointed not only the story of the first creation, but we are also uh, about to know kung ano ba yung state ng final creation. Okay? Ulit, basahin ko ulit number 1, verse 1 sa Genesis 21 verse 1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth are passed away, and there was no more sea. The first heaven and the first earth were passed away. So in this vision of the coming eternity, John says that the first creation has passed away. Okay, sabi ni John. And in each place has come a new heaven. So verse 2, a new heaven and a new earth. Muli, again, sa verse 5, sabi niya, behold, I make all things new. And then in verse 6, o sa verse 5, no, sabi ng Panginoong Jesus, behold, I make all things new. Tapos, sa verse 6, and he said unto me, it is done. Yari na, gawa na. So, in the beginning, sa Genesis 1, he spoke, sabi niya, let there be, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, do sa Genesis 1, he spoke and the word came into being. Okay? Then, in the end, he will but speak and the new creation will begin. So, nakuha niyo? Mag-uumpisa yung new creation. So, balik-balik lang tayo ha. Sa first creation, Genesis 1 hanggang Revelation 21. So, like, tandaan nyo ha, Genesis 1 is the first book in the Bible. Revelations is the last book. Pero korektado siya. Korektado siya ha. Full circle yan. Ganon. Connected. Okay. So, in the first creation, Satan was cast out from heaven. Okay? To the earth. Okay? Meron din diyang doctrine tungkol kay Satan, meron ding heaven and hell. Separate yung mga doctrines dyan. Now, si Satan was cast out from heaven to the earth. Si Satan, as you know, is an angel. Okay? But then, dahil sa kanyang pride, siguro sa susunod na mga lesson natin, pag-aaralan natin kung bakit siya uh, kinast out sa heaven. Okay? So, because of his pride. Okay, for ano lang, because of his pride, he was cast out of heaven, papunta sa earth. Tandaan nyo, this world, ang God of this world is Satan. Okay? Si Satan ang God of this world. So, he was cast out from heaven to earth. So, in the final creation, ang Panginoon naman, ang pupunta dito. He will come down. The second coming, he will come down here and he will rule the world. Okay? Now, again, sa first creation, sin entered the world. Okay? Sa final creation, we read in verse 27, Genesis 21:27, ito naman yung sa final creation. So, first creation, sin entered the world. Ngayon, dito sa first creation, sa final creation, sabi dito sa verse 27, Revelations 21:27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Okay?
Sabi diyan, there shall in no wise enter into it anything, kahit ano, that will defile it. Wala. Wala nang makaka-enter na kasalanan or masamang ano sa anong yon sa final creation. So, balik ulit tayo doon sa first creation. First creation, the Lamb of God came and died on the cross. So, dito sa ating first creation, nandito tayo ngayon, no? Jesus Christ came, the Lamb of God came and died on the cross. Okay? The final creation, the Lamb sits upon the throne forever. So, nandun siya sa trono niya. Okay? Now, sa first creation ulit, dito sa ating mundo ngayong ginagalawan, the garden was closed off to sinful men. So, wala na nakakapunta doon sa garden na yun. No? It's closed. In the new creation, the gates of heavenly city are never closed again. There will be a place that yung heaven will be open and will never be closed again. Once nakapunta ka ng heaven, doon ka na. Hindi ka na maalis doon. Okay? So, anong ibig sabihin? What is ruined in the first creation, the Savior, Jesus Christ, will right it, itatama nyo in the final creation. Okay? So, ibig sabihin, paradise lost will be paradise regained. Okay? Nakuha nyo yung story, the first creation hanggang sa final creation. So, we are talking about eternity here, ha? Inano ko lang yung how it began, bakit nagkaroon ng mga sacrifices, bakit nagkaroon ng animal sacrifice, bakit nagkaroon ng sin, why we are, ano. And then now, nakita niyo yung plan? Nakita niyo yung plan ng Panginoon? Since Genesis 1:1 hanggang sa huli, it is all planned. Everything is alam ng Panginoon na mangyayari. Okay? So, the whole cosmos will be redeemed and recreated. Okay? And a sinful history will be replaced with a sinless eternity. Our Lord Jesus Christ will make all things new. Amen ba? Amen po ba dyan? So, nakita natin, no? Yung future na paparating, okay? Nakita natin na yung eternity involves the reversal of history. Yung ano, is makukorek lahat yan, mababago lahat. Okay? Now, let's go back sa ating ano, sa ating text in the Revelations 21. Tingnan natin ha, yung pagdating mo kasi sa heaven, meron diyang mga reward, may reward system din diyan kung ano yung ginawa mo yung dito sa mundo or ano. But then, tingnan natin ano ba yung pinakamaanong reward diyan. 'Di ba pagka merong namamatay sabi niya kapiling na yan ng Panginoon, nasa langit na siya, gano'n. No? Madami, gano'n ang sinasabi. Minsan kasi may katotohanan kasi hindi naman natin alam kung ano yung kalagayan ng taong namatay, no? Kaya kapiling niya ng Panginoon. Because unless a man accepted Jesus Christ as his Lord and Savior, o tanggapin niya sa buhay niya ang Panginoong Jesus, he will never be born again. And pag hindi ka naman na hindi mo siya inaccept, hindi mo siya tinanggap sa puso mo as the only way, the only truth, and the only life. Sabi nga niya, John 14:6, no one can reach heaven. Hindi ka makakarating ng langit
except through Him. Because He is the only way, He is the only life, He is the only truth. Okay? Kung hindi mo siya tatanggapin o ng isang tao, there is no way na makakapunta ka ng heaven. So, ah, hindi natin alam, sabi nga ano, pagka meron namamatay, always lagi natin narinig, kapiling na siya ng Diyos, sumulangit nawa, kanyang kaluluwa, mga ganun ba, yung mga narinig natin. But yes, there are some truth onto that, but the Bible actually says, and sabi ng Bible is that those who die in the faith, those who die in the faith are with the Lord. Okay? With the Lord. Hindi sinabing heaven muna. Ha? Hindi pa. Okay? With the Lord. But, we know where is the Lord. No? So, many of the things we think when we think of heaven are more specifically applied to the eternal place described for us in this chapter. So, anyway yun. Now, the full reward of heaven is revealed and ensured for us in this final work of the new heaven and new earth that John saw in Revelation 21. So, ma-reveal dito, papakita natin dito yung ah ano, wala ba kayong tanong doon sa una? Kasi 10:30 na, medyo mahaba 'to 'pag inumpisahan ko. 'Pag inumpisahan ko kasi 'tong sa ano, medyo mahaba, baka hindi na mabibitin tayo, abutin tayo ng ano. So, siguro ano, may tanong kayo? Malinaw ba yung ano natin, yung nangyari sa first creation, tapos i-ano natin siya sa malinaw ba yung story kung paano nangyari? You know, we are created from dust. Sabi niya, kung saan ka nagmula, ititil mo yan, and then doon ka rin babalik. O bakit kaya ako hindi, wala ba kayong tanong? Wala. Tanong naman kayo. Bakit kaya hindi ako ginawa from gold? Para precious naman. Di ba? Ah, yun. Oh, may tanong daw. May tanong daw si, ano, bakit daw may mahirap, may mayaman? Okay, kukonek natin ha. Kukonek ko lang dun sa ano. Ang tanong is, bakit may mahirap, bakit may mayaman? So, okay, bakit hindi pantay-pantay ang mga tao? Bakit may mayaman, bakit may mahirap? O bakit? Ganito ha. Ano ko lang dun sa, compare ko lang dun sa story natin. Bakit kaya, ganito ha, ginawa ang tao, or ako ginawa ko from dust, galing sa putik, o gano'n. Bakit hindi sa ginto? Sana, oy, Adam, ginawa si Adam, first creature galing sa ginto. Mayaman. Wow, mayaman, di ba? Bakit sa dust? Ginawa sa dust. And then, babalik ka sa dust uli. So, kung ginawa ka palang ginto, kung ginawa ka mula sa ginto, o babalik ka sa ginto. Ano? Ang ang tao kasi ginawa from dust kasi dapat humble ka, lowly ka. Ang mayaman ba, alam niyo yung story ng ito, yung mga disciples ng Panginoon Jesus. Wala namang mayaman doon. Wala kang pinag-aralan yung mga yun. Mga ano yun eh, mga ah, mangingisda. Wala silang ano, hindi naman sila ah,
educated. Puro ano lang yun, yung isa tax collector, si John, si Peter, sino, mga mangingisda yan eh. And even Jesus Christ, he's a carpenter. Okay? And then there is one, nung ministry ng ating Panginoong Jesus, there is one rich young ruler. Mayroong isang rich man na okay naman siya. Magtatanong siya sa Panginoon, paano ba ako masasave? Paano ako makakarating ng heaven? Okay? Now, ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, sige, ibenta mo lahat yung mga ari-arian mo, tapos ipamigay mo sa mahihirap. Okay? And follow me. Ano nangyari? Yung taong yon na mayaman, umalis. Hindi niya may give up yung kanyang yaman para sumunod sa Panginoong Jesus. Okay? Meron pang isang account dyan sa Bible, yung rich man at saka si Lazarus, na pareho silang namatay. Okay? Nung buhay pa, pinapakain si Lazarus na ng ano lang siya, no? Sinasambot lang niya yung pagkain na natatapon doon sa lamesa na para na sa aso, gano'n. Ah, okay? And then, but then, nung mamatay sila, si Lazarus, nandun sa katabi ni Abraham, Abraham's bosom. And then the rich man, andun sa hell. Okay? And then, hinihingi niya yung, sabi niya kahit patak lang daw ng kaunting tubig kasi mainit doon sa kanyang kinalalagyan. But then, hindi naman po pwede. Okay? Nakiusap na lang siya na yung mga kamag-anak niya, mga mahal niya sa buhay, mga relatives niya dun sa nabuhay pa, is to uh, repent at magbalik loob sa Panginoon. Okay? Now, the question is, yun doon sa, balik tayo doon sa mayaman, ano, sabi nga ng Panginoon, Jesus, doon sa mayaman na hindi, doon sa young na mayaman na hindi niya may give up yung yaman niya, sabi niya, mas mabuti pa raw ang camel dahil makakapasok ito sa butas ng karayom kesa sa isang mayaman para makarating sa heaven, sa langit. Just imagine that. Now, the question is, bakit may mayaman, bakit may mahirap? Kung halimbawa, gawin kang mayaman ng Panginoong Hesus, wala kang problema, makikilala mo pa kaya siya? Kung mayaman ka, wala kang masyadong problema. Alam mo, ang tao, madalas tumatawag lang naman niya sa Diyos pag may problema eh. Pagka everything is smooth, pag everything is normal, especially kung may pera ka na halos nabibili, mayaman ka halos nabibili mo lahat ng gusto mo, hindi ka nagkakaroon ng issue o nagkakaproblema saan, maiisip mo ba ang Diyos? Maaalala mo ba siya? Pe-pray ka ba ng kagaya ng pagpe-pray mo kung ikaw ay mahirap na ang dami mong nagiging problema dahil sa kahirapan mo? Mapapalapit ka ba sa Diyos kung mayaman ka? Now, okay. So, yun ang tanong. Now, another question. Kung yumaman ka, alam niyo marami kasi mga verses sa Bible ang tungkol dyan sa pera. Okay? Now, ang inaano ko is, kung halimbawa ngayon, mahirap ka, tapos, there are so many things. You have to tithes, magbigay ng tithes, ng giving, ganyan, no? But, kung halimbawa naman na ikaw ay yumaman, mm, halimbawa yumaman ka, baka nawala ako sa akin. Tuloy-tuloy na eh. Ayun nga,
Halimbawa sa tight lock, example, ang hinihingi sa yung tights is 10%. Ang tights is 10%. Okay? Ang sweldo mo 1,000. 10% is magkano? 100? Okay? 100. 100, sige, bigay 100. Ngayon, yung mayaman ka, tumataas ang sweldo mo, lumalaki. Naging 10,000 na. 10,000 na ang sweldo mo. So, 1,000 na yung tights mo. 10% lang. Okay? 1,000 na. Okay pa rin. 10,000 naman sahod ka. Ngayon, mayaman ka pa rin. 100,000 na ngayon ang kinikita mo. 100,000 dirhams. Magkano ng 10% noon? 10,000 dirhams. Malaki. Ang hirap ibigay noon. Di ba? Ngayon, nagbigay ka. Okay, 10,000. But may grudges. Parang iniisip mo, bakit, bakit ang hirap ibigay. Laki, 10,000 dirhams. Ibigay mo doon. Di ba? Kung kahit ibinigay mo, may grudges ka sa puso mo. And hindi yun acceptable sa Panginoon. So gusto mo ba yun na parang napipilit out of necessity, sa 2 Corinthians chapter 9, no? Out of necessity o dahil ano ka lang, parang napo-force ka lang magbigay. You should not give grudgingly. Kailangan willing heart. Now, pag lumalaki na yan, mayaman ka na, lumalaki na yan, medyo lumalaki rin yung bigay mo. So, nagkakaroon ng problema sa heart. Okay? Now, ang isa pa, kung halimbawa naman, yumayaman ka, magkaroon ka pa kaya ng time mag-church, magsimba, mag-Bible study? Alam ng Panginoong Hesus, alam ng Panginoong Diyos yung capacity ng tao. Kung ngayon, mahirap ka, and you're serving the Lord ng buong puso, alam niya kung hanggang saan ang ibibigay niya sa iyo. Hindi kanya bibigyan ng yaman kung mawawala ka naman sa kanya. Hindi ibig sabihin yung salvation mo mawawala. Ang ibig sabihin yung mapapalayo ka sa kanya. So gusto mo ba yon? Everything has a purpose. Hindi natin alam kung ano kasi ang sabi sa Bible, Isaiah, pakitingin niyo kami, your thoughts, yung pag-iisip kasi natin, is hanggang dito lang. Ang Diyos, hindi natin kayang abutin yon. Okay? Your thoughts are not my thoughts. Yung nga yun, sa isa, yung iniisip mo is yan. Sa Isaiah chapter 55 verse 8 and 9, ang sabi diyan, for my thoughts are not your thoughts. Okay? Neither your ways, my ways. Okay? Declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. So, yung bang ang kaya lang abutin ng isip natin is hanggang dito lang. Hanggang dito lang talaga tayo. But God has higher. He knows more. Kahit yung future natin, alam niya yan. Sabi nga, sabi nga yung kay nabanggit ko dati, yung nasa womb pa lang ng nanay is alam na niya kung anong mangyayari sa iyo. Diba? Alam na ng Panginoon. So, may mga may mga verses, may mga verses tungkol diyan sa mayaman, mahirap. So, yun, ibibigay ko na lang sa inyo yung mga verses na yun about alam niyo nakakatuwa itong ating Bible study. Ang dami kong gustong kaso kailangan nating mag-slow down kasi meron pa akong isang pinag-aaralan na about money naman. Alam niyo ba ang buong Bible is pinakamaraming topic diyan is about money. Pinakamarami 'yon sa lahat. Parang mas marami pa yatang yun kaysa sa mga faith sa mga So sige lang,
ano lang tayo, magpe-persevere lang tayo dito sa ating Bible study. Marami rin akong gustong matutunan, marami rin akong gustong maituro sa inyo, i-share. So, ayun, hope na sagot naman yung tanong mo. Marami pa yan tungkol sa mayaman, bakit may mayaman, bakit may ano. But hindi natin alam. Pag, yun nga, ano, sabi nga ng Panginoon do sa, sa Matthew, pinaghahanda ko kayo ng mansion sa langit. Isipin mo, naka-bed space ka rito, pero pagdating mo sa heaven, meron kang mansion. Pero yung mayaman na hindi tumanggap sa Panginoong Hesus, ano siya sa hell. Kala ikaw naka-mansion, di ba? And diba, ito naman is temporary nga, sabi kanina, ito sa inang natin, this is, everything here